DZMM Teleradyo, patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:03. DZMM Balita Ngayon. Naniniwala ang isang eksperto na gumagawa lang ng rason ang ilang senador para hindi na matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, past president ng Integrated Bar of the Philippines, na hindi nakasaad sa Senate Rules of Impeachment ang umano'y de facto dismissal na paraan lang anya para lituhin ang publiko. Hindi rin anya praktikal ang mungkahing iakyat ito sa Korte Suprema dahil kadalasan umanong natatagalan bago nito desisyonan ang mga malalaking issue. Umaasa si Cayosa na maiiwasang humantong ang issue sa constitutional crisis at sinabing maaari ito makaapekto sa political future ni Senate President Francis Escudero. Sa ibang balita, iniimbestigahan ngayon ng Land Transportation Office ang 160 medical clinic sa buong bansa dahil sa umano'y irregular na pag-i-issue ng medical certificates kahit walang personal na pagsusuri. Ayon sa LTO, maglalabas ng show cause order ang ahensya ngayong linggo laban sa mga klinikang sangkot sa tinatawag na non-appearance medical certification. Dagdag pa ng LTO, hindi tamang kahit hindi nagpapatingin pero basta may bayad ay mabibigyan ng medical certificate. Inatasan na ang mga regional director ng LTO na kunin ang lahat ng medical certificates mula sa mga nasabing klinika. Nakahanda na rin ng LTO na magsampa ng kasong administratibo at kriminal laban sa mga klinika at doktor na sangkot. Para sa iba pang balitang kumpirmado, sigurado, manatiling nakatutok sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube. Ako po si Cristiano Sores. DZMM Balita Ngayon. Inuusisa, pinag-uusapan, kumakalat. Wow, sikat! Wow, sikat! Hindi ka mahuhuli sa viral at trending stories sa digital world. Wow, sikat! Siguradong like mo ang mga kwentong hatid ni Liza Aquino. Comment na ng inyong opinion. Share na ng inyong moments. Wow, sikat! Sa DZMM! Wow, sikat! May tumatalon dito parang bata. Pagdating ko si Ma'am Salvi pala to. Ma'am Salvi na energy, sabi niya sa akin. Sabi ko, noted yarn. Kailangan happy tayo on a Sunday morning. Ano ba yan? Pinagsamang Cristiano Sores pa at Salvi Duplito nagbibigay sa akin ngayon ng motivation para mag-energy po for today's video. Hello po sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon on a Sunday morning. Ako po si Liza Aquino. Nandito na naman po tayo sa pinakamaingay na programa po natin tuwing umaga sa Teleradyo Serbisyo, DZMM, Teleradyo at DZMM, Radyo sa 630. Hello po sa ating lahat. Ngayon po, of course, ay marami po tayong mga pag-uusapan. Medyo hitik na hitik ang ating lineup for today. So bago po tayo pumunta sa ating mga guests po ngayon, sa kauna-unang pagkakataon, nakakaloka. Pero po tayo mga rundown ng ilan sa mga pampag-good vibes at mga hanep na kwento sa ating bagong segment na Balitang Wow! Walang mamimiss out sa Wow, Sikat! Alright, good news po mga kapamilya. Si Pinoy pole vaulter EJ Obiena muling naka-gold medal na naman po sa Asian Athletics Championships na ginanap sa South Korea. Isinukbit ng world number 4 pole vaulter ang ikatlong sunod na gold medal matapos ma-clear, take note, ang 5.77 meters jump-off kontra sa Chinese pole vaulter na si Wang Bokay. Nakuha ni Wang ang silver medal at naka-bronze ang pole vaulter naman
mula sa Thailand. Wow! Wow, sikat! Wow, sikat! Nakakaloka talaga. Ang galing-galing po talaga ng mga Pinoy po natin, ng mga atleta po dyan. And speaking of, ng isa pa po, sa namayagpag, dito lang sa Asian Championships po niyan, nakuha din ng Pinoy gymnast po natin ang ating pambatong double gold medalist sa Olympics, si Carlos Yulo, ang kanyang ika-4 na sunod na korona sa floor exercise sa 2025 Artistic Gymnastics Asian Championship naman po sa South Korea pa rin. Si Yulo, nakakasalukuyang Olympic champion sa nasabing aparatus, ay nakapagtala ng 14.6 na puntos sa final para talunin ang pambato ng Kazakhstan habang pumatlo ang manlalaro mula sa Korea. Una ring nasungkit ni Yulo ang bronze medal sa all-around event. Isang congratulations naman dyan sa ating po mga atleta. Congratulations po Carlos Yulo at EJ Obiena. Samantala, good vibes naman po na storya mga kapamilya dito sa may Maguindanao del Norte. Ito nga, dahil mistulang naging wow mali ang proposal ng isang pulis kung saang plano kasi ng pulis na sorpresahin ang nobyang kadete sa recognition rights ng Bagsik Diwa class sa bayan ng Parang. Lumuhod ang pulis sa babaeng nakatalikod, ready na siya to pop the question, pero biglang napatayo ng bulungan ng kaibigan nito na hindi po yung babae na nasa harap niya ang kanyang nobya. Nalaman lang ng pulis kung saan nakapwesto ang nobya nung humarap na ang mga kadete. Nako, problemado ka dyan pag naitalong mo yan sa maling tao. Umuo na ako one time sa maling tao. But that's for another issue. Nakakaloka. Bagamat nawala ang surprise factor, nakuha pa rin naman. Hoy, nakakaloka kayo. Di ko lang story to. But anyway, yun nga. Wag tayo umuo sa maling tao. Ito, buti na lang talaga ay nakuha pa rin naman ng pulis yung matamis na yes na nakuha niya mula sa kanyang legit, totoong-totoo, pinaka-paborito niyang nobya. Congratulations! Wow, dito po sa ating mga good vibes sa mga storya po. Ngayon dadako naman po tayo sa isa pang kwento all over the world. Sa Austria, iniimbestigahan ang mag-asawa na 12 beses naghiwalay sa loob ng 43 taon. Sinasabing sumailalim sa arranged divorce ang mag-asawa kada 3 taon para makuha ng babae ang 27,000 euros o katumbas po yan ng 1.6 million pesos na severance pay na iginawad sa kanya matapos mamatay ang unang mister noong 1981. Noong 2022, una natuklasan ang paghihiwalay ng mag-asawa para muling makatanggap ng severance pay ang babae. Kapag nakuha na ang pera, muling magpapakasal ang dalawa at maghihiwalay. At sa investigasyon, natuklasang magkasama pa rin sa iisang bahay ang mag-asawa kahit ilang beses nang naghain ng diborsyo. Dahil po dito, determinadong pamalaan ng Austria na resolbahin ang butas sa batas para hindi maulit ang naturang modus. Wow, sikat! Nakakaloka, ginawang business ang marriage. But then again, marriage is, ito na naman tayo sa hugot. But then again, marriage is, alam niyo yun, it's compromise. Pero girl, hindi naman sa ganitong paraan. Nangyayari, ba't kayo ganyan? Ayun na nga, ang pagpapakasal sa tao ay dapat nanggagaling sa puso ninyo, hindi sa bulsya. Hindi dapat ganon. Pag nagbigay ka ng matamis mong oo, dapat yun na yun. Binibigay mong sarili mo sa kanya ng buo. Dear Charo. Iba na pala, MMK sa DZME. But anyway, tawid na tayo dito sa Espanya. Sa Spain. Nasagip ang 3 minor de edad na ikinulong sa kanilang bahay dahil sa tsismosang kapitbahay. Ilang araw na nagmasid ang babaeng Marites sa bahay ng kapitbahay at napansing bihirang lumabas ang pamilya at sumisilip lang sa bintana ang 3 bata tuwing hapon. Nagduda itong kapitbahay na si Marites dahil lagi nagpapadeliver ng grocery at diaper ang pamilya kahit 8 at 10 taong gulang na ang kanilang anak. Noong Mayo, nagsumbong ang babae sa pulis at natuklasang 4 na taon nang itinatago ng magulang ang mga bata. Ano ba yan? Sa psychiatric test, lumabas sa may COVID-19 anxiety syndrome
may ganun pala. Ang mga magulang at natatakot na mahawa ng virus ang mga anak, kaya ikinulong sa bahay. Naharap sa patong-patong na kaso mga magulang habang itinuturing na bayani ng Spanish media ang Marites na kapitbahay. Meron din pala na parang magandang maidudulot ang tamang pagmamarites. So at least po dito na sagip itong mga bata po sa Espanya. Nakakaloka. And for our last news item for today, sa Israel, nag-donate ng dugo ang ilang doktor para iligtas ang mga pasyenteng Palestinian sa naapektado sa gera. Kumukuha lang ng ayudang pagkain ng mga Palestino ng pagbabarilin ng armadong grupo. Napilitang magbigay ng dugo ng mga doktor ng Doctors Without Borders dahil hindi na maayos ang kalagayan ng kalusugan ng iba pang Palestino. Sa ngayon, tinatayang mahigit 100 Palestino na ang namatay habang kumukuha lang ng ayudang pagkain. Kawawa naman po. Kinilala naman ang kabayanihan ng mga doktor na binaliwala ang sariling kalusugan para mailigtas ang buhay ng kanilang pasyente. Wow, sikat!